Magandang araw mga ka-noodles. Bago natin umpisahan ang ating video, ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ang pagwawagi sa isang laban sa dalawang harapang tunggalian ay hindi ganun kadali gaya ng iniisip mo. Ang mundo ay nagiging mas panganib na lugar habang ang mga bansa tulad ng Russia at China ay naglalaban upang hamunin ang pandaigdigang pamumuno ng Amerika. Ang isang multipolar na mundo ay magdadala ng bagong set ng mga hamon at kailangang maging handa, Estados Unidos. Ang ulat ng Komisyon sa Estratehikong Postura. Sa hindi bababa, ito ang natuklasan ng kamakailang ulat mula sa Kongreso hinggil sa estratehikong postura ng Estados Unidos kapag tiningnan nito ang mga banta na maaaring harapin ng bansa sa hinaharap mula sa parehong Russia at China habang sinusubukan nilang tapusin ang kapangyarihan ng Amerika. Ano kung nagtulungan ang mga kaaway ng Amerika? Ang mga tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China hinggil sa Taiwan at ang masamang pag-uugma ng relasyon ng Amerika sa Russia dahil sa patuloy na imbasyon ng Ukraine ay nagpapakita na handang magtulungan ang dalawang pinakamalaking kaaway ng Amerika laban sa kanyang interes. Ang posibilidad ng dalawang harapang digmaan ay totoo. Ang kooperasyon ng Russia at China ay pangunahing tema sa analisis ng Komisyon sa Estratehikong Postura at sa huling ulat na inilabas ng Komite ng Pananaliksik, binabalaan ng mga may akda na ang dalawang harapang digmaan ay isang totoong posibilidad at dapat handang harapin ng bansa. Pangamba sa kooperasyon ng China at Russia. Nag-aalala kami, maaaring magkaroon ng pangwakas na koordinasyon sa pagitan nila sa ilalim ng isang paraan na nagdadala sa atin sa ideya ng dalawang digmaang istruktura, paliwanag ng isang senior na opisyal na hindi binanggit ang pangalan na kasangkot sa ulat ayon sa Reuters. Kailangang maging handa ang Estados Unidos. Binanggit ng ulat na kinakailangang gawin ang mga desisyon ngayon upang harapin ang mga hinaharap na banta mula sa parehong China at Russia, at inirekomenda na dapat handang talunin ang parehong bansa ng sabay. Pagsusulong ng internasyonal na kaayusan sa pangunguna ng Estados Unidos. Ang internasyonal na kaayusan na pinangungunahan ng Estados Unidos at ang mga halaga nito ay nanganganib mula sa mga otoritaryanong rehimen ng China at Russia, ang isinulat ng mga may akda ng Komisyon sa Estratehikong Postura. Pero kaya ba ng Estados Unidos manalo sa isang digmaan laban sa parehong kapangyarihan? Pagtataboy sa isang kaaway habang nakikipaglaban sa isa pang kaaway. Sa kasamaang palad, ang mga natuklasan ng komisyon ay laban sa mga taon ng planong estratehiko ng Estados Unidos na nakatuon sa pakikipaglaban sa isa sa mga pangunahing kaaway nito sa isang pagkakataon habang itinataboy ang isa upang hindi sumama sa laban sa Estados Unidos. Hindi kayang manalo ng Amerika sa dalawang harapang digmaan. Noong Marso 2022, iniulat ng The Heritage Foundation, isang think tank na nasa Washington, na malamang hindi kayang manalo ng Estados Unidos sa isang digmaan sa dalawang harap laban sa China at Russia, dahil ang sukat ng militar ng Estados Unidos ay masyadong maliit upang makipaglaban sa maraming front. Mga hukbo na disenyo para labanan ang Estados Unidos. Ang China at Russia ay naglaan ng malaking bahagi ng kanilang output sa ekonomiya sa kanilang budget para sa depensa na may layuning hamunin ang kapangyarihan ng militar ng Estados Unidos ayon sa think tank na naglalagay sa Estados Unidos sa isang mahirap na posisyon. Kailangan ng Amerika ng mas maraming kapangyarihang militar upang mapigilan ang posibleng pangkaraniwang digmaang sa dalawang harap o manalo sa ganyang digmaan kung mangyari. Kinakailangan ng Estados Unidos ng mas maraming puwersang militar ayon sa The Heritage Foundation, isang natuklasan na parehong nakita sa ulat ng Komisyon sa Estratehikong Postura. Ano ang maaaring magbigay ng pagkakaiba sa pagwawagi? Inirekomenda ng The Heritage Foundation na itaas ang US Army sa 50 Brigade kaysa sa 31 nito noong oras ng paglabas ng kanilang analisis, at idinagdag na ang Navy ay kailangang magkaroon ng kabuuang 400 na barko, mas mataas kaysa sa 297 nito noong Marso 2022. Ano kung ang digmaan ay maging nukleyar? Gayunpaman, ang pagtaas ng kahandaan ng Amerika sa pangkaraniwang laban ay maaaring hindi gaanong magtagumpay kung ang isang digmaan sa dalawang harap ay maging nukleyar. Kahit mga mababang yield na armas na nukleyar, ay maaaring magdulot ng milyon-milyong kamatayan ayon sa isang pag-aaral noong 2019 mula sa Princeton University.
milyon ang mamamatay agad-agad. Hanggang sa 34.1 milyong tao ang maaaring mamatay, at 57.4 milyong masugatan sa unang oras ng nukleyar na digmaan laban sa Russia ayon sa pag-aaral. Hindi pareho ng dami ng nukleyar na arsenal ang China sa Russia, ngunit patuloy itong lumalaki. Magiging malaking player sa nukleyar ang China sa madaling panahon. Noong Oktubre, iniulat ng Pentagon hinggil sa kapangyarihan ng militar ng China na ang bansa ay patungo sa pagkakaroon ng humigit kumulang na 1,000 na mga armas na nukleyar sa kanilang arsenal sa taong 2030 at 1,500 sa taong 2035. Ang mga numerong ito ay lubos na nakakabahala. Hindi nababahala ang administrasyon ni Biden. Gayunpaman, may kalamangan ang Estados Unidos pagdating sa armas na nukleyar. Ang nuclear stockpile ng Amerika ang tanging tunay na panghadlang laban sa pakikidigma sa China at Russia, isang bagay na hininintay ni Jake Sullivan, ang National Security Advisor ni Biden noong Oktubre. Sapat na ang nuclear stockpile ng Amerika. Gusto kong maging malinaw dito, hindi kinakailangan ng Estados Unidos na dagdagan ang aming puwersang nukleyar para labanan ang kabuuang dami ng aming mga kalaban upang matagumpay na pigilan sila, pahayag ni Sullivan sa taunang forum ng Arms Control Association. Kakayahan ng Washington na gumanti. Iniulat ng Foreign Affairs Magazine ang mga pahayag ni Sullivan, at binanggit na kahit kung sabayang nagpapalabas ng nukleyar na mga atake ang Russia at China laban sa Estados Unidos, kayang malampasan ng US ang atake at maglunsad ng sariling pag-atake. Na-outmatch ba ang Amerika? Ang isang dalawang harapang pangkaraniwang digmaan laban sa China at Russia malamang ay hindi magiging maganda para sa Estados Unidos kung ito ay labanin noong Disyembre 2024. Gayunpaman, ang nuclear arsenal ng Amerika ang maaaring maging pinakamahusay na panghadlang laban sa ganyang digmaan. Bakit mahalaga ang banta ng digmaang nukleyar? Sa kasamaang palad, ang nuclear deterrent ay tila kasing halaga ng banta ng paggamit na nasa ilalim nito. Kung ang China ay aatake sa Taiwan at mag-udyok sa US na sumali sa isang digmaan sa Pacific, gagamitin ba ng Washington ang kanilang mga armas na nukleyar? Mga tanong na mahirap sagutin. Bukod dito, pipigilan ba ng banta ng armas na nukleyar ang Russia na sumama sa China sa anumang posibleng digmaan laban sa Estados Unidos? Ito ang mga tanong na nagiging sanhi ng pangangamba sa mga planner ng digmaan at hindi madaling sagutin. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.